Napakarami pong balakid. Muntik pa akong hindi pinapasok. We. Hilig talaga gumawa ng mga chismis dito, no? Sino hindi magpapapasok sa'yo dyan? Eh, mga kakampi mo yan. Bungol ka, no? Alhamdulillah, praise God. Nandito na po ako sa stage. Gusto ko lamang pong iparating sa inyo sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo ang aking buong pusong pasasalamat sapagkat hanggang ngayon po hindi po ako magiging senador kung hindi nyo ako ginawang number 1. Pinagmamalaki mo pang number 1 ka. Number 1 ka nga sa kabubuhan at sa katangahan. At hindi na mauulit na magiging number 1 ka ulit sa pagiging senador. Hindi na yan mauulit. Try mo. Swak ka na sa Inidoro. Try mo ulit tumakbo. Gusto ko na pong pumunta. Pero may mga doon. Hanggang pinapunta ko po yung aking mahal na asawa. Hindi pa rin siya nakapagsalita. Pipe. Pero ngayon, nasa akin. Ba't di nakapagsalita? Ano, Pipe? Anong reason ba't di nakapagsalita? Nang entablado. Bobo daw, bobo. Salamat mga kapatid. Akala ko baby ama eh. Baby ama. Baby amag. Baby amag ka na, tanga. Ala na, nasira na po talaga yung imahe ng iglesia, no? Iglesia po yan, pero sumasaludo po dito sa parang napakalayo pong magkaibang relihiyon, ano? Baby ama! Baby amag. Baby ama! Baby amag. Ayan guys, shoutout po sa atin po mga live viewers. Pakilike po ng ating live at pasubscribe sa rin po. Maraming salamat. Salamat mga tol, baka ikakulong-kuli yan. Sanay ka naman makulong eh. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! We are one! We are May toyo ka ba? one! Bagamat English yan. We are one! Sigurado ako yung mga basher ko sasabihin yan, hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Buti alam mo. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Disente. May disente bang piluka ang buhok? Disente ba yon? Yan ho, ang isang senador. May disente bang peke yung buhok? Parang wala naman ata. Na napaka-humble. Uy, big word humble. Talagang humble. May humble ba na halos lahat ng mainstream media, halos lahat ng mga reporter, ayaw siyang i-cover. Bakit? Sasabihin mong humble? Isang tanong pa lang, galit agad. Yung mukha nakasimangot. Tapos pag na-ambush interview, mapipikon. Pag napikon, kung ano-ano yung sasabihin sa reporter. Ganun ba yung humble? Humble girl. Wala talagang masabing matinuto si Robin, no? Makaano lang iangat lang yung bangko ng isang tao
Humble pa talaga yung ginamit mong term kay Marcoleta, ha? Na si Marcoleta, na palaging nakasimangot, na kapag tinanong mo, galit agad, ayaw ma-ambush interview, pag napikon naman, asartalo, kung ano-ano yung sasabihin, parang hindi profesional. Humble girl. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Talaga lang, ha? Hindi ipinagyabang na siya ay abogado. Kung laitin niya nga sila Risa Hontiveros, ang sabi niya, may legal background ba to? May alam ba to sa batas? Wala na. Mga sablay na po talaga tong mga tao na to. Ay, nako, Robin Padilla. Sana lang talaga eleksyon na. Para maramdaman mo yung galit at tawag dito, para maramdaman mo yung tao, na ilalagay ka sa inidoro. Marami kaming kasama, abogado. Parang yung ano mo, yung pinagtatanggol mo, abogado. Bakit abogado? Meron na naman pong mga DD shit na pumasok po sa ating live, wag na lang po natin banggitin ang kanilang mga pangalan, wala naman pong mga kwenta yan, okay? Si Marcoleta ang abogado. Bakit? Isang abogado na nakasuhan dahil mismo na rin sa bibig niya nang galing yung kanyang kaso o ikinaso ng ombudsman. O sino yung abogado? Di si Marcoleta, kahiya-hiya yun. Isa kang abogado tapos ikaw mismo nag-provide ng ebidensya para makasuhan ka. Di ba? Abogado! Abogado! Mukhang tanga no? Tanungin kita, Robin, anong nangyari sa rally nyo? May nangyari ba? Nawalan ba ng kaso si Marcoleta? Wala. May kaso pa rin. Si Caro Dante. Assalamualaikum, sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Ang tanong, napigilan nyo ba? Anong nangyari sa rally nyo? Anong nangyari sa paghihirap nyo? Anong nangyari sa ilang araw nyong rally? Wala. May kaso pa rin si Marcoleta. Di ba? Sumuko rin kayo, di ba? Di ba 4 days kayo, naging 3 days na lang? Bakit? Kasi alam nyo na wala na kayong magagawa. Kami pong lahat sa minority. Minority ka ba? Parang wala naman kayong parang hindi naman kayo karapat dapat tawaging minority or majority. Bakit? Yung caucus kanina na ginanap ng sa Senado, hindi umaten yung mga kasama mo. Napaka-importante ng caucus na yon para sa impeachment trial or sa paghanda ng impeachment na gaganapin sa Monday. Pumasok ba yung mga kasamahan mo? Wala, ikaw lang. Bakit ka pumasok? Para ikaw yung gawin nilang mataron. Di ba? Huwag mong tawagin yung sarili nyong minority or majority. Hindi bagay sa inyo. Kasi hindi naman kayo para sa taong bayan eh. Katulad niyan, may caucus kanina. Ikaw lang ang pumunta. Bakit? Dahil ikaw lang yung naging mata. At yung mga kasamahan mo, hindi na umattend. Bakit? Anong dahilan? Pinapasahod kayo ng taong bayan para hindi kayo umattend sa kailangan yung atinan na importanteng caucus. Diba?
Tapos sa Lunes, kakapa pa kayo. Ah? Iniisa-isa na. Iniisa-isa lang yung may mga kaso. Huwag kang piling. Hayaan mo, darating din yung time mo. Obstructionist ka. Dadating din yung time mo, isa-isa lang. At hindi kayo iniisa-isa. Yung may mga kaso lang. Like you, malapit ka na rin, obstructionist. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Di wow. Good news yun kung kakasuhan ka na. Walang problema yun. Majority ng mga Pilipino magugustuhan yun. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Hindi ba? Hindi ba, Robin? Ano, nagsisinungaling yung CCTV? Inedit? Tanungin kita, Robin, hindi ba? Ang lakas mong no? Ay, nako, kahirap talaga ng tanga. Naniniwala ba kayong pinatakas ko si... Oo, naniniwala kami. Majority ng mga Pilipino naniniwala na tanga ka. Bisan nga natin boses na ito. Guys, pa-like ng live natin. Salamat. Bato, paano? Pilipinas to, tapos ang warrant of arrest, galing dayuhan, pambihir. Akala ko ba malaya tayo? Tingnan nyo may warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin sa ICC. Ano, pwede na lang may kaso sa Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Bobo ang putang ina. Ikaw ang bobo, ikaw ang magulo. May jurisdiction ba tayo kay Putin? Naka-blacklist ba sa atin si Putin? Tanga, problema na ni Putin yon at ng ICC. Wala tayong pakialam doon. Tanga ka talaga, no? Shoutout po, Freddy Cruz. Bopo lang puta. Woo! Ala, mga siraulo talaga itong mga DD shit na to. Anong ibig nilang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Hindi, kasi wala naman tayong jurisdiction kay Putin. Wala tayong pakialam sa kaso niya sa ICC at hindi naman blacklist si Putin sa bansa natin. Bobol ka ba? Wala kang alam eh. Ewan ko ba kung ba't naging senador tong hayop na to? Ano daw? Siraulo ang puta. Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction? Natural Pilipino lang yung kaya natin i-surrender. Pilipinas to. Gago ka ba? Ano? Pilipinas to, natural. Pilipino yung isusurrender na magkakaroon ng kaso. Woo, Robin! Ang lakas ng tama mo. Ang ina mo. Ay, nako. Ayan, shoutout po. Freddy Cruz. Of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira na... Hindi lang mukha. Talagang pinatakas mo si Bato. Hindi nagsasinungaling yung CCTV, gago. Hindi lang mukha, talagang pinatakas mo si Bato. Lalakad kami, sumakay kami ng kotse. Pas kami, libo ang polis, walang humuli sa amin. Woo! Lakas ng tama mo. Adik siguro si Robin. Adik naman talaga yan eh. Manang-mana sa amo. Adik yung amo, adik di yung alalay. Paano takas yun? Mukhang tama eh, no? Lokohan! Lokohan! Lokohan!
nyo mga kapatid, Magdi-dish na naman dito, isang aso, naka-record ka, Lods. Pakialam ko sa'yo, tarantado. Naka-public nga to. Record pa? Bopol ka ba? Huwag kang bopol. Hindi mo na kailangan i-record, naka-public nga to, oh. Naka-live. Bopol ba talaga? Mga bopol lang puta, naka-record daw ako. Naku po. Hindi mo na kailangang i-record dahil naka-live to. Ay nako, shit, ewan ko sa inyo, mga baliw. malungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Lakas ng tama ni Robby, no? Patuloy ang pangkigising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y gising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam Anong pinagsasabi mo? Anong kinalaman ng pinagsasabi mo dyan? Anong kahulugan ng mga pinagsasabi mong gising, tulog? Baliw ka ba? bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng malita? Ang dami Pauso, nating mga malita, politiko na dati ay matatabang. Matatabang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Sira ulo. No? Sira ulo. Ayo. Matatabang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Sira ulo, no? Sira ulo. Alam nyo, Hindi pa. ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr. Ano pangalan kasama namin? doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Di wow. Bawal magmura dito. Mana sa amo mo. Kasi, baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masamang ang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Masama yung loob ng tatay mo dahil ex-convict ka. Hindi mo na mababago yun. Ex-convict ka. Masamang masama ang loob ng tatay mo kung nasaan man siya dahil ex-convict ka. Tatay ko po yung pinaril. Ang tatay ko po yung nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko, na dapat ay Gisingin mo kung nagtutulog-tulugan. tumitindig. Baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya, na nawalan ng tatay, dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Tapos? Ngayon gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo pa? Iniwan mo kami. Ikaw ba tama yung ginawa mo? Ex-convict ka? Yan ang nagtatanong sa'yo ng tatay mo. Anak, tama ba yung ginawa mo? Bakit ka naging ex-convict? Nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo, na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Katulad nyo. Diba? Pinaglalaban nyo si Marcoleta. Yung mga nanonood dyan, pinaglalaban si Marcoleta. And then, pagtapos magsalita dyan sa stage, iiwanan na. Diba? Sino yun ang iiwan? May isa pang baliw dito. Go, 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 Senator Robin daw. Pare-parehas tanga. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang. Ano, Skydog? Naka-record siya, Lods. Ano yun? Hindi ko mag-gets. Nandiyan kayo, INC. We are one. Isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan Gagamitin ko na lang. Sila hindi kayo iiwan. Pero kayo, iniwan nyo.
Di ba pinaglalaban niyo si Marcoleta? Walang uwian, walang iwanan. Bakit pagkatapos nyo mag-speech dyan, iniwanan nyo na lang yung taong bayan dyan, na nagrarally, na ilang araw nang nandyan, ulanan at arawin, gutom, pagod. Pagtapos nyo mag-speech, magsisiuwian na kayo sa mga malalaking nyong bahay. Kayo ang lang iiwan. Di ba? Oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman nadala ng maleta, pero nagtutulog-tulugan. Mga DD shit, kahit anong sabihin ninyo, hindi nyo mapipikon yung nambabatikos sa mga amo nyo. Unang-una, pabor sa amin yan na pumasok kayo sa live namin at magkomento kayo ng kung ano-ano. Sapagkat ang analytics naming mga vlogger ay tataas sa mga komento nyo. Gets nyo? Wala kayong mapipikon. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal. Masushoot na naman ako. Buti alam mo. Buti sa'yo na nanggaling. Saka tanongin ko nga kayo, anong nangyari sa paghihirap nyo dyan sa rally nyo? Napahinto nyo ba yung pagkaso kay Marcoleta? Di ba hindi? Nakasuhan pa rin. Wala lang yung pinagagawa nyo dyan. Nasayang lang yung pagod nyo, yung pera nyo, yung oras nyo. Wala. May kaso pa rin si Marcoleta. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako ba'y isi-shoot dito, o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest, galing sa ICC Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na din. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang Bonifacio, kumanap akong Bonifacio, at ang kalaban ko, Dayuhan. Baliw. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, ito yung adik ko, ayan mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, Hindi ka namin kapatid. Hindi ka namin kapatid. Nandiyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin. Wala talagang pinuntahan yung rally nyo. Bakit? May kaso pa rin si Marcoleta, nakasuhan pa rin. Wala talagang pinuntahan yung rally nyo, nagsayang lang kayo ng pagod, oras, pera, Mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung anong katotohanan, hayaan nyo kaming makulong. Anong alam mo sa katotohanan? Bopolske, tanga ka eh. Anong alam mo sa katotohanan? Yung isang pugante na alam mong may warrant of arrest galing ICC, pinatakas mo. Anong alam mo sa katotohanan? Bungol. Saan pupunta ang bayang ito? Walang pupuntahan yung rally nyo, wala. Replay to, di ba? Ngayon, walang napuntahan yung rally nyo. May kaso pa rin si Marcoleta. Kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, Shoutout po, Rainy. Ayan, mga traidor yang mga INC. Okay. Comment pa. Pabor sa atin yung analytics na yan, Okay, hindi natin babasahin yung mga komento ng DD shit, hayaan lang natin, okay? Yung makulong. Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan, kaya hayaan nating tapak-tapakan. Galing no, best actor no, artista talaga no. Kaso nga lang bobo. At ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansariling interes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ko po pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady.
Huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. Ang Tagalog ng We Are One, Robin? At tingnan ninyo yung mga mukha ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Wala. Nagpagod ka lang, Robin. Wala ring nangyari yung kadaldal kasi sigaw mo, kabobohan mo mga sinasabi dyan. Nagkakaso pa rin si Marcoleta. Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na unang utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad niyong buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun, napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto, dahil yung inuutang natin, na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa... Sa inyo. Nauuwi rin sa inyo. Ang bawat Pilipino, tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo. Kami, wala kaming utang. Puro ka kabubuhan, ano? Paano mo nalaman ng lahat ng Pilipino may utang? Bungol ka ba? O talagang bungol ka? Ano yan? Nanguhula ka? Ninyo, may utang, babayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Hindi, kaya nga iniisa-isa na kayo di ba? Hindi, kaya nga unti-unti na kayong nalulusaw. Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan, huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang talungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may... Meron kang exit plan. Di ba pinatakas mo si Bato? Kita kayo sa CCTV yun ang exit plan. Robin, tumigil ka na. May ano na yung utak mo. Baliw ka na. Kung ano-ano na yung pinagsasabi mo. At saka wala, nagpagod ka lang. Nagsayang ka lang ng laway, ng oras, ng pagod. Wala rin. May kaso rin si Marcoleta. Dito tayo. Video pay. Itong 75 million kila Mike Defenso. Wait lang, Guys, pakilike mo ng live natin. Maraming salamat. Ito yung naging mix para... Sobra pala sa natanggap ni Marcoleta. Sabi ni Lacson, makasuhan siya ng plunder, Ito yung problemang kinakaharap niya ngayon. Itong 75 million. Pero may ibinunyag si Senador Ping Lacson. Ano yan, attorney? Sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon daw silang information na nakuha na hindi lang yan 75 million. Patay. Patay, ano? Kaya ano ito mga kabunyog? Ayon yan kay Senador Ping Lacson. Natatawa pa ng sinabi yan ni Senador Ping Lacson sa programa ni na Ronald Llamas sa kanilang linggaw. Kaya lang, nung tinatanong kung sino ang source ni Lacson, sabi niya, tanungin niyo si Ronald Llamas. Nagtatawanan pa sila linggaw niyan, sila linggaw. Ito talagang si Senador Ping Lacson, medyo ano rin ito kay Marcoleta Alam naman natin na magkalap. Wala, ano na yan? Tawag dito, nakarma na yan si Marcoleta. Alam niyo kung natatandaan niyo, yung pinasarado niya yung ABS-CBN, para lang po sa pansarili nilang dahilan at galit. 11,000 po yung nawalan ng trabaho that time. Tapos, si Laila Dilima, tinaniman nila ng kaso at ebidensya. O, di ba ngayon acquit? Dahil gawa-gawa lang nila. Etong si Marcoleta ay isang abogado. Pero yung ebidensya na nakuha ng ombudsman sa kanya,
ay siya rin po yung nag-provide. Siya po yung umamin. Kaya nga, nauna pa siya sa dalawa eh. Kasi yung ebidensya na nakuha sa kanya ay napakabigat dahil siya mismo ang umamin. Karma na po ito sa kanila, guys. Kahit ano pong gawin nilang sigaw-sigaw dyan, paninira, wala, hindi na po umiepekto. Wala na. Sinisingil na po sila ng karma. Na matindi ang dalawa na yan, si Marcoleta at saka si Lacson. Ngayon, ay ito kasing kahit itong si Lacson, ito yung binabanggit ni Marcoleta doon sa pahayag niya nung isang araw. Sabi ni Marcoleta, ang promotor nitong kaso kong ito ay si Ombudsman Remulla. Sabi ni Marcoleta, ang promotor nito ay si Ombudsman Boying Remulla. Kasi nung nasa Senado siya, tinanong ko siya, gagawin mo ba na i-bend ang law para sa purpose na gusto nyo? Sabi ni Ombudsman Boying daw, yes, pwede naming i-bend ang law. Kaya sabi niya, itong ginagawa daw sa kanya, ito yung pag-bend ng law. Tapos, sinabi daw ni Senador Ping Lacson, malamang mga siyam na senador yan nakakasuhan sa amin sa Senado. O kaya ito... Ayan, shoutout po, Gizmo Clarito. Ayan, kulong na yan si Marcoleta, mukha palang hudas na eh. Ayan yung mga malilinaw ang isip. At hindi po bayarang mga viewers. Okay? Not like po sa mga troll farms ng mga Duterte. Mga bayaran po yan. Pumapasok po yan sa mga live na hindi naman po nila gusto. So, bakit po sila pumapasok? Ikaw ba, yung pinapanood mo, kung hindi mo gusto, panonoorin mo ba? Hindi. Di ba? Ayan po kasi, yung mga troll farms na yan, trabaho po nila yan. Kung hindi po sila papasok sa mga live at mambubuli at magko-comment ng kung ano-ano, wala po silang sasahurin. Di ba? Ito nangyayari sa kanya ngayon, ito na yung sinasabi ni Senador Ping Lacson. Genesis, Kaya ang sinisisi ni shoutout Marcoleta po, solid sa markers. nangyayari sa kanya ngayon, si Ombudsman Remulla at si Senador Ping Lacson. Ay sabi naman ni Senador Ping Lacson, sa totoo lang di ba? Pag hindi mo pinapansin yung mga DD shit, lumulubay. Kaso nga lang pabor kasi sa atin yan sa analytics natin no? Ayaan na lang natin sila mag-comment and then hanggang magsawa sila. Hindi kasi nila alam yan na yung mga komento nila kahit kung ano-ano yan, mura, masasama, bully, banta, sanay na tayo dyan. At hindi po nila alam na pabor po sa mga nagbablog yung mga komento sa community, sa analytics. Ayan, salamat po Genesis Sheldon sa pag-subscribe po. Ayan, new subscriber. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa atin po mga live viewers dyan. sa ano ito interview sa kanya, public na interview. Televised yun, naka-livestream pa. Hindi lang 75 million yan. Hindi lang 75 million. Hindi, sa totoo lang naman talaga. Alangan namang 75 million lang talagang natanggap niya. Ang dineclare niya lang na natanggap niyang donation yung kay Mike Defensor, yung sa isang ang apelyido ay Viray at saka yung Spirito. Pero marami yung sinabi niya rin naman sa programa na marami siyang donors. Kaya lang, yun lang yung dineclare niya. Yun lang yung dineclare niya. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi, may nalaman kami, marami pa. Nako. Marami pa na hindi niya dineclare. Sabi ni Ron, masiba talaga sa pera. Alam niyo mga kabunyog, itong si Senador Ping Lacson, sabi niya, baka nga si Bunuan, si dating DPWH Secretary Bunuan, baka dahil nag-state witness na ngayon, baka mabanggit pa o mag-testify pa si dating DPWH Secretary Bunuan lalong madidiin tungkol yan doon sa 500 million pesos guys, pakilike po, hiningi sa kanyang pabor. salamat. Sinabi yan ni Senador Ping Lacson, medyo kasi nabanggit yan na
Noong DPWH Ayan, welcome back, Secretary si Freddy Cruz. Bunuan at Shout out. i-confirm siya ng Commission on Appointments, humingi daw ng pabor ang isang kongresista. Humingi ng pabor kapalit ng parang i-endorse niya, susuportahan niya na makalusot ito sa Commission on Appointments, pero bigyan siya ng proyekto. Parang bibigyan siya ng 500 million worth of projects. At sabi, binigay ito. Itong hinihingi umanong ito ay ibinigay. Nako, Ngayon, laki ang nun. sinasabi Kalahating bilyon. na humingi ng ganyang pabor ay si Marcoleta. Yun, patay na naman yan, kabunyog nila Nino. Ha? Kaya, ito, mga kabunyog, Manolito Mendoza, medyo, itong mga ini-expose ngayon ni Senador Ping Lacson, problemado na nga si Marcoleta doon sa 75 million, ang dami niya pang dinadag. Talagang itong si Senador Ping Lacson. At habang ini-interview siya ni Ed Lingao sa kanila Ronald Llamas, tawa pa ng tawa itong si Senador Ping Lacson. Kaya mainit na lalo ang dugo ni Marcoleta sa kanya. Kaya lang, parang kasing ang pakiramdam ni Marcoleta ay ni Ping Lacson dyan, nakaganti din ako sa iyo. Pero ako wala akong ganung pakiramdam. Si Lacson, mainit ang dugo niyan kay Marcoleta. Sa nangyayaring ito kay Marcoleta, natatawa na lang si Ping Lacson. Pero ako, kabunyog, Ronron, Mila Nino, wala. Hindi ako ay di ba? Na ko na yan? Nakita ko na yan si Marcoleta nung Dito muna tayo guys sa sa update sa impeachment ni Sara Duterte. Ito pong paghahanda ng Senado. Ayan. Chad, ano yung mga bagay na Meron na naman pong abnormal dito. Puro bayaran na lang yung alam nilang sabihin. Wala kayong pakialam sa inyo. At wala kayong pakialam kung bayaran naman kami. Papangit mo. ang gagawin, ang inaasahan at tatalakayin sa caucus Kagatin nyo yung siko nyo. Wala kayong nagawa. May kaso si Marcoleta. ng mga senador ngayong araw. Ito pa yung isang inihintay natin, Lalong iiyak po dito yung mga DD shit. Pag nang umpisa na po itong trial ni Sara Duterte. Yung 2/3 mo na kailangan, hindi na po 16, dahil ilan na yung nababawas? 1, 2, si Bato, si Ejercito Estrada, si Marcoleta, 3 na. Ilan na lang po yung 2/3 ng 21. Convicted tong babae na to. Aga kabilang doon sa mga posibleng matalakay dito sa All Senators Caucus ngayong Kayo ba guys, naniniwala kayo na wala ditong participation ang ating mahal na Pangulong Bongbong? Diba? Ang ating Pangulo, hindi po yan maingay. Hindi po katulad ng mga DD shit na puro sigaw. Ang ating Pangulo, kahit tahimik, hindi po niya nilalantad ang kanyang mga ginagawa. Pero ano nangyayari? Ang inyong poon na karton na kulong. Naniniwala ba kayo na walang participation ng ating mahal na Pangulong Bongbong dyan? araw ay yung preparasyon ng mga senador dito sa inaasahang impeachment trial ni Vice President sa Hindi raw maintindihan ang sinasabi. Problema mo na yon. Ang importante, matalino yung Pangulo. Bakit? Nakulong nga yung poon nyo, di ba? At ang dami pang Duterte camp na nakulong. At may makukulong na naman. Di ba? Yan po yung weak leader daw. Pero nakakulong yung mga demonyo. Duterte sa darating na Lunes, July 6. Huwag nyo itanggi na demonyo yung amo nyo. Sinabi niya yan. Pag dumating daw siya sa impyerno, ay papalitan niya daw si Satanas. Kaya huwag nyo itanggi na yung poon ninyo ay abnormal at demonyo. Mayroong pagpupulong ngayong araw ang lahat ng senador. May naiinggit dito. Pambayad daw. Wala kayong pakialam.
Bayad kami't hindi, wala kayong pakialam. Bungol. Bayad kami ni YouTube. Tanga. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang partikular na mga bagay na pag-uusapan sa nasabing meeting. Gayunpaman, bilang sa Lunes na July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tiyak na ito ay kasama sa agenda nila ngayong araw. Ready na, oh. Ready na, oh. Kaya mananawagan ng mga samahan ko. Sa minority, pasok na ako. Huwag ka na manawagan, Senator Erwin, at hindi po pupunta yung mga impacto na yan. Wala na para sa, hindi na po para sa taong bayan yung pagiging senador ng mga yan. Katulad kanina, may caucus. Pero hindi po pumunta yung minority. Ito po ay napaka-importante para sa paghahanda sa impeachment ni Sara Duterte sa Monday. Pero hindi po sila umattend. Wala na, hindi na po para sa taong bayan yung mga Duterte senators. Kaya kailangan talagang maubos na yung mga yan. Pag-usapan natin itong impeachment on Monday. Para same page tayo. Ano yung gagawin natin sa tumatino kayo. Tayo. Kailangan guys na tayo kung gagawin natin. Dagdag ni Senator Tulfo, posibleng matalakay rin sa pagpupulong nila kung sino ang magsisilbing presiding officer oras na magsimula na ang And guys, pinagpipilian pa po yung magiging presiding officer. Wala pa po itong final. Either po si Win Gatchalian, si Chis Escudero, or si Pangilinan. Ayan, hindi pa po ito final. sa susunod na linggo. Samantala, bahagi ng paghahanda ng Senado sa impeachment trial. Ala na to mga DD shit na to. Mga bulag ba kayo? Katulad ng pagtatanggol nyo kay Marcoleta, may nangyari ba? Wala, may kaso pa rin. Sa Monday, kulong na. Hindi nyo na kailangan maghintay, parating na. Ay ang advisory mula sa Senate Secretary kaugnay ng mga hakbang sa seguridad. Kabilang narito ang pansamantalang pagsasara ng Jokno Boulevard, northbound at Isara southbound. nyo yan kasi baka magpasukan yung mga DD shit dyan. Alam nyo naman mga walang pinag-aralan yan. Papasok at papasok kung saan-saan. Pag nakulong, iiyak naman. Lanes mula Seaside Boulevard hanggang Atangdala, Rama Street. Tsaka bantayan nyo nga pala si dyan, si Caldero, si Kawatano. Baka gumawa na naman ng Netflix yan dyan. Sa regular na trapiko sa mga araw na may schedule na paglilitis. Gayunpaman, mananatiling bukas ang nasabing bahagi ng Jokno Boulevard para sa publiko tuwing Sabado at Linggo, pati na rin tuwing weekdays kung kailan walang naka-schedule na paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Duterte, naglabas na ang Senado ng notice sa House of Representatives kung saan ipinabatid ng mataas na kapulungan sa mababang kapulungan na handa na silang ituloy ang paglilitis ng pangalawang Paniwalaan mo kung ano yung gusto mo, okay? Yan yung paniniwala mo, problema mo na yan, okay? Ulos sa Lunes alas 2 ng hapon. Bukod dito ay mayroon na ring notice para sa Vice Presidente kung saan inatasan ng Senate Impeachment Court ang Vice Presidente na humarap sa nasabing petsa at Harap oras. yan! Personal Harap ba yan? Mag-laptop nga, bopol yan. Harap pa sa mga matatalino. Hindi yan naharap. Kung mag-laptop nga, hindi marunong yan eh. Mag-speech nga, hindi marunong yan. Haharap pa. Wala, ang mga abogado lang yung haharap dyan. At yung mga abogado, lalamunin lang din ng mga abogado ng kampo ni Luistro. Bakit? Kaya nga na-impeach si Sara, di ba? Dahil sa talino ng kampo nila Luistro. Kung di ba matalino yan, may impeach ba yan? Puro fake news pakalat no? Nilamon daw ng buhay si Luistro ng kampo ng mga abogado ni Sara. Pero yung BIR box ayaw ipabukas. Naku po! man o sa Lubay-lubay na kayo sa pamamagitan ng fake news kanyang mga abogado. Aga kabilang dito sa mga abangan natin oras na magsimula na yung paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes ay kung dadalo ng personal ang Vice Presidente bilang nabanggit na ng kanyang defense team o ni Attorney Michael Pugo. Pag dumalo yan, lalo siyang mapapahamak.
Dahil maaano siya, maa-ambush po yung kanyang mga katanungan or yung mga itatanong po ng mga judges dyan. Pag na-ambush po siya, hindi niya po pwedeng hindi yung sagutin dahil trial na po yan. Hindi yan natin, bopol yan eh. Nadadalo ang vice-presidente sa nasabing trial kung kinakailangan. At bukod dyan, abangan din natin kung sino yung magiging presiding officer pag nagsimula na yung trial dahil may mga nauna ng pahayag gaya ni Senator Panfilo Ping Lacson na tinitingnan nila na mag-preside si Senator Francis Cheese Escudero dito sa nasabing trial. At bukod dyan ay kung paano rin yung magiging botohan dito sa impeachment trial, lalo na si Senator Jinggoy Estrada ay under preventive suspension, tapos si Senator Rodante Marcoleta ay ngayong araw ay kinasuhan na rin sa kasong plunder, habang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ate reporter, wag mo na ipamukha sa mga DDS na kinasuhan na si Marcoleta. Nabibingin na sila dyan eh. Dito tayo. Marcoleta absent from Senate caucus amid fresh plunder case. Senator Rodante Marcoleta Wala ka pang warrant of arrest, absent ka na. Akala ko ba para sa taong bayan ka? Di ba? Di ba tanggap mo na makukulong ka? So bakit hindi ka umattend dito sa chorus? is missing from the All Senators Caucus today. Wala pang warrant of arrest, missing na, no? Baka mag-alas sa bato to, Baka magtago to sa Central, After the ombudsman filed a plunder case against him, the senator on Wednesday, though, showed up in the Iglesia ni Cristo rally at EDSA and declared to his supporters that he won't fight his arrest. We have more on this story from Hannah T, joining us live from the Senate. Hannah, anong latest? Rodante Marcoleta is not in the All Senators Caucus this morning as it was called for the final. Marcoleta, akala ko ba sa bayan ka? May caucus, para sa paghahanda ng impeachment ni Sara sa Lunes, ba't di ka pumasok? Kala ko ba para sa bayan ka? Porket may kaso ka, hindi ka napapasok? Ayan ba yung para sa bayan na sinasabi ninyo? Yung pinagtatanggol ninyo, yung ilang araw kayong nagrally, ilang gabi kayong hindi nakatulog, inaraw kayo, inulan kayo, nagutom kayo, naubos yung budget nyo. Pero yung pinagtatanggol nyo, nasa bahay lang, tulog, naka-aircon, nanonood ng malaking TV, nakataas yung dalawang paa, kumakain ng masasarap. At sinasabi, ang dami na namang mga tangang naloko. Ay, nako. Lubay. Preparations of the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte on Monday. Only Senators Loren Legarda. Shoutout po kay Sonia Darnaila. Ayan, baka nagtago na rin yan or hiyang-hiya siya sa pinaggagawa niya. Yan yung mga comment, Yan yung may mga isip, malalawak yung pangunawa. Ganyan, nakikita yung totoong mali. Hindi yung nagbubulag-bulaga na tinatampal na ng katotohanan, Duterte pa rin daw. Bin Padilla from the minority bloc are attending the meeting. Among those present from the majority are Senate President Win Gatchalian, Senators Tito Soto, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, and JV Ejercito. Majority Senator Erwin Tulfo also. Sabi po ni Jobert Yanong, magkakagulo na yan ang mga tao pag ganyan na ang mangmang batas. Isipin nyo din pamilya nyo, hindi nyo napakinabangan ang pera kung magkagulo na. Which is tama. Tama po. Yung pong pinagtatanggol nila at ilang araw nilang pinagraralihan, hindi naman po sila kilala. At meron pang nakikigulo. Tapos pag nahuli ng pulis, sisisihin yung administrasyon. Hindi naman po kayo kilala ni Marcoleta. Katulad po niya, nakulong kayo, tutulungan ba kayo ni Marcoleta? Hindi. Tapos yung pinagtatanggol nyo, after magsalita, doon sa stage, inuwian na kayo. Kung talagang mahal kayo niya ni Marcoleta, sasamahan kayo niyan sa rally nyo. Wala umuwi agad, iniwan sila agad after mag-speech. 'Di ba? Tapos yung mga taong nagtatanggol sa kanya, yun yung naghihirap sa rally.
Ay nako, yung mga utak lugaw talaga. Oo. Called on the rest of the minority to join the caucus, and he says all senators should be on the Tulad same nito, di ba? Oh, para daw siya sa taong bayan. Pero wala pa naman siyang warrant, hindi po pumasok. Anong dahilan? Nahihiya. Nagre-ready. Para saan? Sa warrant. Ay nako, ang gugulo. Para daw sa bayan, pero nagkaroon lang ng kaso, hindi pa nga convict. Hindi na pumapasok. Nako, para sa bayan daw. Halos lahat ng minority hindi pumunta sa caucus para sa pagre-ready sa impeachment ni Sara Duterte. Yan ba yung para sa bayan? Personalan na yan eh. Wala na po yung focus niyan para sa taong bayan. Pinaglololo ko na lang kayo niyan. Yung pinagtatanggol nyo, tinatawanan lang kayo niyan eh. page before the impeachment trial begins. Kaya mananawagan ng sa mga samahan ko, pati sa minority, pasok na ako kayo. Pag-usapan natin. Wala, tignan mo oh. Nagmamakaawa pa, parang nagmamakaawa pa sila Senator Erwin para pumasok itong mga sahuran ng bayan na minority senators. Ang kakapal ng muka. Pag ayaw nilang pumasok, hindi sila papasok. Yan ba yung pinagtatanggol nyo na para sa taong bayan? Wala, niloloko lang kayo niyan. Kayo naman nagpapaloko. Ay nako, para sa taong bayan. Pero pag ayaw pumasok, hindi papasok. Tapos buo pa rin yung sahod. Ay nako. Same page tayo. Yung gagawin natin sa dumating mo kayo. Tayo, kailangan tayo sa tayo. The absence of Marcoleta comes as 3 members of the minority bloc now facing separate legal issues. Ayun sila mag-defensor si Rodante Marcoleta. After magsalita dyan, tinuwian na sila. Habang nasa bahay, tinatawanan sila. Ay, ang dami ko na namang nauto. Di ba? Yung pinaglalaban ninyo, hindi man lang kayo samahan. Pagkatapos masabi yung kanilang sasabihin, uuwian na kayo. Ay nako. Ewan ko sa inyo. Earlier today, the Office of the Ombudsman formally filed a plunder case against Marcoleta over his alleged Buti nga failure sa'yo. to declare 75 million pesos Deserve mo yan, Marcoleta. Sa dami mong tawag dito na perwisyong tao, lalong-lalo na yung pinasara nyo yung ABS-CBN dahil sa pansariling galit ninyo. Ang dami pong pamilya na nawalan ng trabaho that time dahil sa'yo. O di ba? Na-delay lang yung karma mo. Pero dumating pa rin. Karma na yung gumawa ng way para makasuhan ito. Kasi nga, di ba, abogado to? Imposible naman na maipahamak niya dahil sa dulas lang ng bibig niya. Ewan ko lang kung talagang isip abogado to eto lang yung isang abogado na siya mismo ang nag-provide ng ebidensya. Hindi na naghirap yung ombudsman para mag-imbestiga. Sa kanya na mismo nang galing yung pinakamabigat na ebidensya na laban sa kanya. Karma na to sa kanya. donations. Senator Jinggoy Estrada meanwhile remains in government custody over a separate plunder case, while Senator Bato de la Rosa remains the subject of an ICC arrest warrant. Said Minority Leader Alan Peter Cayetano earlier reached Sa pato, di ba may caucus? Wala, hindi na naman pumasok. Tapos inuuto kayo para daw sa taong bayan yung kanilang paglilingkod. Naglilingkod ka pa sa lagay niyan. Ang daming araw na hindi kayo pumapasok. Para sa bayan pa ba yan? Manlilin lang kayo, mga timawa.
reiterated his call for the Supreme Court to immediately rule on his petition, questioning the validity of the June 3 Senate session, which installed the Gatchalian bloc in the majority. Cayetano argues that the ruling is crucial before the impeachment trial begins because the Constitution requires the vote of 2/3 of all senators or 16 votes to convict an impeachable official. He claims that if senators are unable to participate due to detention or other legal issues and the required voting threshold is reduced, Tatlo na nga from the minority ang may kaso. Are we expecting that on Monday they will tackle the issue na ibaba yung threshold pagdating sa vote of conviction? May bagamat wala pang tiyak na date kung kailan, una nang sinabi ng House Prosecution Team that they may actually seek to lower the said threshold needed to convict Vice President Sara Duterte in her impeachment trial. According yan to its advisor Robert Ace Barbers, at sinabi niya in an appropriate time. And Barbers actually said there's a point in lowering the conviction threshold because it's not wise, or it's not a wise decision for a judge to decide a case that he cannot participate in. At meron din siyang sinight noon na isa umanong 1949 Supreme Court ruling that actually defines a Senate majority based on members whose attendance can still be compelled should be used as a basis for the vote threshold. So for my, yan yung abangan natin sa Lunes kung magmomosyon nga itong House Prosecution pagdating doon sa concern nila sa pagpapababa ng voting threshold. Pero so far, ang sa bahagi naman ng Senate Impeachment Court, handa na raw sila na magkasa ng trial sa Lunes dahil nagbigay na nga ng notice doon sa kampo ng House Prosecution Team at nagpadala na rin ng notice kay Vice President Sara Duterte na mag-appear before the Senate Impeachment Court for her trial on Monday. Back to you, Mai. Hana, balikan lang natin yung SC petition ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano. Nako. Hindi pa ba na Grabe, no? Nagpipetition pa sa Supreme Court. Hindi talaga ako makamove on. tutukan yan yung validity of the June 3 Senate session given that Win Gatchalian has been installed and recognized as Wala the na. Senate President? Wala. Loko-loko na to si Alan. Until now, ang pait pa rin. Hindi pa rin makamove on. Grabe. Kahit anong gawin pang petisyon mo dyan, Alan, wala ka nang magagawa. Kumpleto na yung bilang na 13. At sobra pa. Ano pang hinihingin mong petisyon dyan? Ay, nako. That's actually a good question, Mai, because kung matatandaan natin, nagkaroon ng special session kung saan officially nga ay nagkaroon na ng 13 votes para maluklok itong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. This is after the June 3 session na kine-question nga nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kaya for the part of the Gatchalian bloc, it should be declared moot and academic because nagkaroon na nga ng opisyal na botohan kung saan merong 13 votes. Di ba? Ano pang inaano-ano nitong bakla na to? Ay, nako, para sa bayan daw ang mga hinayupak. Puro pansariling interes. Wala na po tayong magagawa dito. Kailangan po talaga isa-isa na itong makulong. Ayan guys, hanggang dito na lang muna yung ating live. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nag-stay sa atin pong live. Ayan, sa mga hindi po nagsasawang sumuporta sa atin pong munting channel, maraming salamat po. Hanggang bukas po ulit, maraming salamat po. Okay? Ayan, mag-ingat po ang lahat. God bless po. June Pinas para sa Pilipinas at para po sa Pilipinas.